Well, well, well. Narito na naman po tayo. Ito ang inyong kahuntahan. Kuya Clerky po. Ngayon ang ating tatalakayin, karuktong lamang ng ating tinalakay last issue. At ito nga'y tungkol sa mga nag-iibang planeta, mga nilalang na buhat sa malayong galaxy. At tinalakay nga natin ang unang tatlo. Ito nga yung dwarfs, reptalia, at mammalia. Ngayon, ang tatalakayin naman natin ay yung ika-4 hanggang sa ika-6. Ayon kay Solomon, ito yung taong nagkwento sa akin ito. Ang ika-4 daw ay tinatawag na mga baberta. Ito raw ang mga nilalang na karamihan sa kanila ay namamalagi o naninirahan sa tubig. Dahil sila daw ay nagmula sa isang planeta na puro tubig. Subalit sinamampalad ang kanilang planeta at ito ay sumabog. At sila ay nag-travel at humanap ng planetang may tubig. At ito nga, natagpuan nila ang ating planeta. Subalit dahil nga ang ating planeta ay nahati sa dalawa, ang katubigan at ang kalupaan, ang iba sa kanila ay namalagi sa tubig at doon nanirahan. Habang iba naman ay nagbaka sakali sa kalupaan. At dito'y sila'y nakisalimuha sa mga tao. Sabi ko nga sa inyo, mga tao nun ay mga primitive type pa. O mga caveman, parang ganon. At ito raw mga baberta ay lubang mahiwaga. Dahil karamihan daw sa kanila ay may mga tawag dito, yung meron silang mga kapangyarihan. Halos, kaya nga lang iba-iba ang kanilang kapangyarihan. Subalit halos lahat sa kanila ay meron ito. Yung mga nanirahan sa tubig, ang sabi ni Solomon, ito raw ay maaaring yung mga tinatawag na sirena ngayon o mga shokoy at iba pang mga lamang tubig na medyo hawig sa tao. Kasi ito raw mga baberta mukha namang tao. Kaya nga lang ang kanilang mga katawan tila puno ng mga kaliskis. Dahil nga sa tubig sila nga naninirahan. Ngayon, yung iba namang mga kalahi nila ay nagtiyagang tumira sa lupa o nagbaka sakali. At ito yung nakisalamuha sa tao. At tulad ng mga naunang mga alien o mga tiga-ibang planeta, nakipagrelasyon din sila sa tao at nagkaroon sila ng sexual relation. Sa makatuwid, marami sa kanila ang nagkaanak sa tao. O yung iba naman sa kanila ay nagkaanak nang galing sa tao. At ang nakakapagtaka, yung kanilang mga anak talagang nagmistulang mga tao. At hindi natulad sa kanilang anyo. Natalo sila ng DNA ng tao. Dahil nga ang kanilang mga katawan ay napupuno ng mga kaliskis o mga bagay na meron sa
sa tubig. Meron pa nga raw lahi nila na may shell. Merong shell na parang sa taong, parang ganon. Ngayon, ito raw mga lahi na ito. Yung mga nanirahan sa tubig ay mga nangabuhay. Subalit, hindi sila talaga akma sa ng daigdig. At sila ay, kung manganak man, ay mangilan-ngilan lang. Maaaring isa, dalawa. At yung iba namang mga nagtangkang tumira sa lupa, nagsipag bagong anyo. Bakit kanyo? Kasi hindi nga nila makayanan yung atmosphere sa ating planeta. At sila ay nagtungo sa ibang tulad ng mga dwarf, sila ay nagtungo sa ibang dimension na sakop ng physical world. Sabi ko nga sa inyo, ang physical world ay mayroong 3 region. At sila dito sila namalagi. At ang ginamit nilang mga katawan ay yung tinatawag na etheric body. Yan. Yan ang ginamit nilang katawan. At dito, hindi na sila gaanong nagpupunta sa physical world na yung ating kinaroroonan ngayon. Gayon pa man, may mga pagkakataon na pumupunta sila yung iba at binabantayan nila ang kalikasan. Silang, sa totoo, masasabi natin na sila ang tikapagbantay ng kalikasan. Yung iba nakatira sa puno, nakatira sa tubig, nakatira sa bundok, at doon sila namamalagi. Ang sabi nga ni Solomon, yun daw mga lahi nito, maaring sila yung mga tinatawag na kapre, mga engkanto, mga tikbalang. At yun namang nasa dagat nga ay yung sirena at mga shokoy. Yan ang pagkakasabi niya. Pero hindi pa rin siya sigurado. At yan ay posible lamang daw na ang mga nilalang na ito na meron sa atin, at totoo namang meron yan, mula sa kanilang lahi. At yung mga naging anak naman nila na nagmistulang tao, karamihan dito, hindi nga nila naging katulad, pero ang kapangyarihan, meron sila ay namana nito. Halimbawa, nagagawa nilang makontrol ang mga elemento kagaya ng tubig, ang hangin, ang lupa, at kung ano-ano pa. Yan ang mga naging anak nila. At marami pa. Marami pang mga kapangyarihang taglay ang mga nasabing nila lang. At ito'y nagpatuloy lamang na buhay sa atin. At sabi ko nga, hindi na nga sila makakabalik sa kanilang planeta dahil sumabog na nga ito. At dito na sila nanirahan. At hanggang ngayon, sa totoo lang, maaring kasama-sama natin sa ating paligid. Na hindi natin alam na mga baberta pala yan. Meron nga nagkwento sa akin tungkol dun sa Bisaya naman to, na may isang daw lugar, hindi ko nasasabi ko anong lugar, na meron daw dong mga naninirang ibang mga nilalang. Ito yung lugar na sinasabi nilang pagdating mo raw doon, napakaganda at napakaulad
At totoo may mga sasakyan pa raw doon at kung ano-ano pa. Ang masasabi ko lang, ito'y nasa ibang dimension. Pero nasa physical pa rin. Kaya hindi nakikita ito ng ating mga ordinaryong mata. Subalit, kung tayo ay mapapadako doon o maliligaw, yung ating physical body ay may iwan dito sa physical world o dito sa ating kinaroroonan. At ang tanging magpupunta lamang doon at paglalakbay ay yung ating etheric body. Oh, kala nyo sila lang meron nun? Tayo rin. Kaya nga ang tao, lahat ng body o katawan sa physical world ay mayroon tayo. Tulad ng vital body, etheric body, astral body, at kung ano pang body. Ayun, makakarating ka doon. At ang iyong katawan ay may iwan sa lupa na dyan, maaring natutulog o nakahimlay sa isang lugar. At ang tanging nagpupunta lamang doon sa tanabing lugar, doon sa tinatawag nilang napakagandang lugar, ay yung ating etheric body. At doon, tulad ng physical body, parang pag ikaw etheric, mayroon ka rin parang ang physical kasi nasa physical din Kaya lang kaiba sila. Next time, ipapaliwanag ko yung kaibahan ng bawat region sa physical world. At yan mauunawaan nyo. At doon, yun nga ito, yung mga pag nakarating ka doon, maaring hindi ka na makabalik sa lupa o doon sa region natin kung saan tayo naroroon. Pero yung iba kung agad-agad namang babalik, mabubuhay. Pero yung iba naman, natutuluyan kasi nga ayaw na umalis doon kasi nga maganda rin doon. Lalo na kung may lahi silang baberta at sila'y nakarating doon. Nako, hindi na sila aalis. Yan ang sinabi sa akin ni Solomon. At sabi niya, hindi lamang daw itong lahing baberta ang mahiwaga. Yun daw susunod na mga alien na pag-uusapan natin ay higit na mahiwaga. At ano ito? Ito ang tinatawag na Illuminati. Yan. Sabi niya, ang anyo raw nito, anyong tao rin. Oo, kasing halos lalaki rin ng tao. Pangangatawan tao. Kaya lang, ang pagkakaiba lang, napakapuputi daw nito. Puting-puti. Kaya ba'y nakakita na nung yung taong pinagli sa araw, sinasabi, nagmula sa araw. Kasi puting-puti. Anak araw, yan. Ganun sila. Subalit mas maputi pa sila sa mga anak araw ngayon na ating alam. Yan daw ang kanilang mga itsura. At ang kamistulan ta, kaya nga lang puting-puti, wala ka rin makikita ng ibang kulay maliban sa puti. At pati mata puti. Lahat puti. Ngayon ito raw mga Illuminati. Mas higit ang kapangyarihan kesa dun sa mga baberta. At ito yung nagagawa daw ang mga bagay na hindi natin kayang gawin. O yung talaga namang mamamanga ka, parang magic. At karamihan sa kanila ay mga mauhusay na manggagamot o
o mga alchemist, talaga namang hawakal lang nila ang isang tao o kauri nila ay agad nagagaling dahil sa taglay nilang mga kapangyarihan. Subalit hindi rin ito nagtagal sa mundo. At ito ay naglaho. Pero ayon kay Solomon, posibilidad din na ito ay nagtungo sa ibang region ng physical world at doon na nirahan. Kasi yung kanilang katawan ay parang silang natutunaw. Parang kandilang natutunaw. Kaya hindi sila tatagal dito at sila ay mamamatay. At muli, tulad ng mga naunang mga nilalang sa ibang planeta, sila'y nakihalubilo rin sa tao at nagkaroon ng relasyon. At siyempre, nagkaanak sa tao. At nagkaanak naman ng tao sa kanila. Kasi yung mga babaeng tao ay nagkaanak sa lahi nila at yung mga babae nila ay nagkaanak naman sa lahing tao. At tulad ng iba, hindi rin katulad ito ng tao. Sabi nga, may kaibahan dahil mapuputi talaga sila. Yung kanilang lahi na talaga naman parang anak ng araw, puting-puti. At yan marami yan. Marami tayong nakikita ng mga ganyan. Ang tinatawag natin anak araw. Hindi ako sigurado kung sila yung mga anak ng Illuminati. Pero meron dyan may kakilala ako na ganyan, anak araw, na nanggagamot. At napakagaling. Wala na siya, patay na rin siya. Ayan. At yung lahi niyan, matatalino. Talaga namang lubha silang matatalino. Ang kanilang kaalaman ay hindi lamang physical, kundi spiritual. Malawak ang kanilang kaalaman. At ayon kay Solomon, ito raw mga lahing ito ay gustong ay pagkakaisa. Gusto isama-sama, walang iba. Kaya nga, dahil meron siyang mga nababalitaan tungkol sa tinatawag na one nation, one leader. Isang puno, isang bansa. Kung saan ang lahat ay sasakupin ng isang pamahalaan na isa ang namumuno. Yan ang mga gusto raw ng mga Illuminati. Gusto nila ay sama-sama at maliban sa kanilang kapangyarihan, talaga namang magaling din silang kumumbinsi ng mga tao upang pumayag sa kanilang nais. At ang iba naman sa kanila kayang magpalit ng anyo na dahil ang kaibahan nga lang maputi sila kaya nilang maging anyong tao na hindi natin nalalaman. Kaya sila ng mga reptilya na ang may kakayahang maging anyong tao. Ayan. Subalit noon pa yun, pero ngayon sabi nga ni Solomon wala na raw halos na mga totoong Illuminati. Ang itong mga Illuminati na lang yatang na naririnig niya, ito yung mga anak ng mga Illuminating pinagmulan ng kanilang lahi. At talaga namang mga matatalino ito, malalaking tao. Usually, karamihan nito mga bilyonaryo, mga scientifico, mga presidente, at mga artist talaga naman. Yan sila. Ganyan sila kagaling. At hindi niya sinigurado sa akin na yung bang mga sinasabi, mga Illuminati ngayon ay sila rin. Hindi niya sinabi sa akin. At wala siyang malinong na
idea tungkol sa bagay na yan. Ngayon, dumako naman tayo dun sa pinaka-huling mga alien o nilalang sa ibang planeta o ET na nanirahan dito sa atin. At alam niyo ako ano ito? Ang tawag dito ay Anunnaki. Siguro narinig nyo na rin yan. Yang Anunnaki. Ayon kay Solomon, ito raw mga Anunnaki ang kanilang physical na intelihensya o kaalaman ay talaga namang above average, napakataas. At sila ang mga nilalang na galing sa isang planetang napakalaki. Kaya sila, sabi niya, malalaki daw. Ang pinakamababa daw sa kanila ay around 7 feet. At ang iba ay umaabot hanggang 10 talampakan hanggang 15 talampakan daw ang taas. Ganun. Talagang malalaki siya, matataas. Iba lumalampas pa ng 15 talampakan. Yan daw ang mga Anunnaki. Ayun yan kay Solomon na sinabi sa akin. Talaga naman daw sila yung napakatalino. At alam nyo ba na dumami ang kanilang lahi dito? At halos na mapuno nila ang daigdig kasama ang mga tao. Na ang totoo inalipin nila yung mga tao. Ginawa nilang mga alipin. Subalit gayon pa man, dahil sa kanilang talino, ay lingid sa kanilang alaman, naturuan nila ang mga tao na maging matalino. Ang totoo nga, mas matalino pa ngayon sa kanila. May kinalaman sa agriculture, sa politika, sa ekonomiya, sa science, sa medisina. Yan ang naituro ng mga Anunnaki sa tao. Na hanggang ngayon, yan dala-dala natin. Talaga naman matatay. At ito yung mga pinagagawa rin nito, mga malaking mga building, mga, sabi nga niya, baka raw yung mga pyramid sa Egypt, gawa rin ng mga Anunnaki. At yung mga pyramid din daw sa Central America, sila rin ang may gawa. Dahil nga, naiikot nila yung mundo At talaga naman sila napasatalino. At ang hindi lang maganda sa kanila, sila ay mahilig makipag-away. At gusto nila, bawat isa sa kanila ay magaling. Kaya, nagtayo sila ng bawat lugar, bawat lahat nagagaling. At alam niyo ba, naitayo nila sa taas ng kanilang kalaman ay yung tinatawag na sandatang nuclear. Sa totoo lang sila yung talagang pinagmulan niya. Na ang tao natutulong sa kanila kung paano gawin niya. Ewan ko paano na itinuro. Ito wala na kasi sila At dahil sa kanilang sobrang talino, gusto nila kamkami ng lahat. Sila ay nag-aaway. Bawat kaharian, bawat pamahalaan, nag-aaway-away. Merong kampi-kampi sila, merong hiwalay-hiwalay. Pero dumating ang panahon na sila ay nag-away-away. At talaga naman sila ay nagdigmaan at nag-suffer ng gusto ang daigdig dahil sa ginawa nilang digmaan. Gayunpaman, ang nature ay hindi pinabayaan ng tao. Binigyan ito ng lugar kung saan sila'y ligtas. Ang mga hayop ay inilala sa nasabing lugar at doon pansamantalang nanirahan ng ilang taon, daang taon o 1,000 taon bago lumabas sa daigdig. Alam niyo ba bakit daw, sabi ni Solomon,
kaya raw maraming disyerto sa ating planeta ay dahil ito'y bunga ng digmaang nangyari nun sa mga lahi ng Anunnaki. Sila talagang nagbombahan at nangamatay ang lahat ng kanilang lahi. At wala silang pinapatawad. Talaga namang inubos nila ang kanilang lahi. At yan, dahil doon, naging disyerto daw ang karamihang kalupaan ng ating planeta. Di naglaon, ang mga puno, ang mga hayop, ay nagbalikan din after 1,000 years o 2,000 years. At muling tumubo ang mga halaman at naayos ang tubig. So, hindi naman gaano naapektuhan yung tubig. Ano talaga naapektuhan? Yung kalupaan. At kaya, yung ibang kalupaan na hindi na talagang nadurog na talaga ng gusto ng atomika o ng nuclear, nanatiling mga disyerto. Yan ang ayon sa kanya. Kaya raw, mayroong disyerto sa ating planeta. At magmula noon ay wala nang naging balita pa sa mga Anunnaki. Subalit, nag-iwan sila dito ng mga maraming bagay, maraming kaalaman, at meron mga kaharian, mga na, pero na-destroy, nasira. Pero ganyan pa man, may mga naiwan silang pa rin silang mga bagay-bagay na masasabing talagang nanirahan sila dito. Yan ang anim na nila. Yung Anunnaki talaga namang matatalino, kaya lang physical lang sila. Ang kanilang kalaman o intellectual sa physical lamang. Hindi kagaya ng mga Illuminati. Maliban sa physical, talaga namang magagaling din sa spiritual na kaalaman. Kasi nawala na nga yung lahi ng Anunnaki. Pero, ang sabi niya, posibleng nalayaan din ito ang tao. Dahil noon, ang tao raw, around ng pinakamataas, around 6 feet and 5 inches, something like that. At yan halos parehas ng kanilang pinakamaliit na Anunnaki na lahi. At yun, posibleng nagkaroon ng sexual relation ang mga Anunnaki sa tao. At sabi nga niya, yun baka raw yung mga higante ngayon, lahi ng mga Anunnaki. Pero ito, mataas na rin naman ito. 6'5", mataas na. Oo. At ang yung Anunnaki ay 7. Pwedeng magkaroon ng saling lahi. Kaya, hindi tayo sigurado. Yan yung 6 na mga alien o mga nilang sa ibang planeta na namalagi sa ating planeta. Ano ito? Ito yung una, yung dwarfs. Pangalawa, yung reptalia. Pangatlo, yung mamalia. Ang pang-apat ay yung baberta. At ang panglima, itong Illuminati. At ang yung pang-anim, yung Anunnaki. Sana nagkaroon kayo ng idea tungkol sa mga bagay na yan. Totoo ba yan? Sabi ko doon kasi, totoo ba yung mga pinagsasabi mo? Sabi niya kwento rin daw sa kanya ng mga alien. Sus Mario. Bagay. Pabuti na rin, alam nyo. Sabi niya sa akin. Kaya nga kinukwento ko ito para alam mo. Malay mo totoo, sabi niya. Pero sabi niya, balang araw malalaman na, totoo pala yun. Sana nga. Dahil matalino naman ng tao. At ang totoo namahanan natin, marami tayong nakuha yata sa kanila. Yung mga
intellectual na kaalaman o physical, science, at yung spiritual na kaalaman. Naku, yung physical at spiritual, yung pagsama, grabe. Di ba? Pero, one thing sure, may sariling species ang tao. May sariling lahi. At kahit wala sila, ay meron tayo. Meron tayong kaalaman sa physical. Meron tayong kaalaman sa spiritual. Kumbaga, sila meron din tayo. At ang masakit niyan, sila ay walang 7 bodies. Maaaring meron silang 1, 2, 3 bodies. Pero tayo, kumpleto ang bodies natin sa 7 dimension sa physical world. Meron talaga tayo dong mga katawan na ginagamit. At narito sa atin yan. Yan naman ay isabi sa akin ng nakausap ko during the early stage ng my buhay ko. Yung, ang tawag sa kanya naman ay Supremo. Alam niyo, puro sinabi. At ito, ang hirap ito sabihin. Ang hirap ipaliwanag. Dahil puro, sabi niya, hearsay. Pero hindi ko nakikita sa kanila na sila'y nambubola o niloloko ko. At nakikita ko sila na sila'y nagsasabi ng katotohanan. Marami pang ang tao akong nakausap. Hindi lamang sila. Na talagang mga mahihiwaga. At sabi ko nga, bakit ba ako pinakausap nyo? Yan sabi nila, malalaman ko raw yan pagdating ng panahon. Ewan ko yung panahon. Ako matanda na rin ako. Kaya nga, kailan pa yung panahon na malalaman ko. Well, para sa inyo, kung sakaling meron ko, ewan ko yung mabahala, at least kahit na may lahi kayo niyan, tao na rin kayo kasi kayo anak na ng tao. Diba? Kaya, tanggapin na lang ninyo kung kayo ganyan. At kung kayo sasama ang loob. Ganyan. Wala tayong magagawa Kumbaga sa tayo, Pilipino, nahalahian tayo ng mga Hapon. Kaya marami rin sa atin. After World War II, mapuputi na. Kasi yung mga Hapon puputi. Nakuha nyo? Marami na, pagkatapos ng gera, ang mga pinanganak na ng mga tao, ay mapuputi na. Nauna nga yung mga Amerikano, pero parang mahina yung lahi ng Amerikano. Mas malakas yung lahi ng Hapon. Kasi yung puti, na talagang nakuha natin. Kaya ngayon, ng mga karami sa mga babae, lalaki, napakapuputi. parang talaga mga Koreano at mga Haponesa o Hapon. Yan, parang ganon. Pero hindi naman nanangangulugan, hindi ka Pilipino. Porket ba, singkit ang mata mo na parang Koreano o parang inchik, hindi ka na Pilipino. Hindi, siyempre Pilipino ka dahil ikaw'y anak ng Pilipino. Ganon din ang tao. Pero hanggang dito na lang. At sa susunod, mas matindi ang ating tatalakayin. At ewan ko kung maunawaan nyo, medyo talagang pag-aaralan nyo ang aking mga sasabihin sa inyo. Ngayon, hanggang dito na lang at maraming salamat sa mga nanood at yung manunood pa. At salamat din sa mga ilang nag-subscribe. Ewan ko ba bakit kukunti nagsusubscribe hindi ko maintindihan. Ang daming nanonood, pero kukunti nagsusubscribe. Hindi ko maintindihan bakit gano'n. Kung ano ang dahilan. Sana gawa ng paraan ito ng YouTube na magkaroon ako ng maraming subscriber para lalong dumami ang mga makapanood ng aking mga sinasabi. Kasi ito talaga hindi naman basta-basta lang yung sinasabi ko.
someday malalaman nila na meron pala itong halaga. Bueno, hanggang dito na lang. Maraming pong salamat.